ang crackdown ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga opisyal na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Sibak na sa pwesto ang 3 empleyado ng 1st District Engineering Office ng Bulacan. Hindi na rin sila maaaring humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Sisiguraduhin po ng Pangulo at natin na ang mga kailangang managot ay dapat managot. Opisyal ng sinibak sa pwesto ngayong araw ang 3 opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sangkot sa flood control scandal. Sina former Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza at ang accountant na si Juanito Mendoza. Kabilang ang 3 sa umano'y Bulacan Group of Contractors o BGC Boys na isinuwalat ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ayon sa pinirmahang dismissal order ni DPWH Secretary Vince Dizon, guilty sa patong-patong na administrative offenses sina Hernandez. Kabilang dyan ang disloyalty to the Republic of the Philippines and to the Filipino people, grave misconduct, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Una nang binanggit ni Secretary Dizon sa isang press conference noong Biyernes na umpisa pa lamang ito sa paglilinis ng hanay ng DPWH. Matapos ang naunang dismissal ng umano'y flood control kingpin na si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Umasa po kayo na upon the directive of the President himself, tandaan natin, ang Presidente mismo ang nagsimula nito nung nagalit siya sa SONA. Ang Presidente po mismo ang bumaba sa ating mga komunidad at in-inspect mismo para makita niya sa sarili niyang mata yung mga pinagagagawa dito sa mga proyektong ito. Kaakibat ng dismissal order, perpetually disqualified from holding public office na rin ang 3 dating opisyal ng DPWH. Forfeited o hindi na sila makatatanggap ng retirement benefits at kanselado na rin ang kanilang civil service eligibility. Nahaharap din ng 3 kasama ang iba pang DPWH officials at contractors sa reklamo sa Office of the Ombudsman. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.